Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shout out po kay Sir John Agustin Arnaiz of Southern Leyte. Sir, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Ito na po ang inyong unit, sir. Testing natin the Umarex Glock 70 Gen 3 Airgun Pistol. May kasama na po siyang steel BBs. 4.5mm steel BBs copperhead, 500 shots, and also comes with the CO2. And this is the ESG brand. Yan, ESG brand 12G, 12 grams CO2. May kasama siyang 5 pirasong ganito. So, ito po yung bali kasama niya. 5 piraso, sir, na CO2. And yung silicone oil. Also comes with silicone oil. Yan. Okay, this is the box, sir. Yan. Caliber 4.5mm. Air gun. By Glock. Ayan. Glock 17. This is fully licensed by Glock, Umarex brand. And serial number. Ayan. Okay, again, this is fully licensed by Glock, Umarex brand. Okay? Buksan na natin. Also comes with the Allen wrench. Allen wrench. And this is the Glock 17 Gen 3. CO2 powered. 18 rounder capacity. Caliber 177 steel BBs. Ayan. And this is the unit. And the markings. Sight. And you can also install flashlight. Okay, sa airgun wala lang siyang thread, kaya hindi natin siya pwedeng lagyan ng tracer kasi wala siyang thread. Tsaka hindi rin magagamit yung tracer dito dahil hindi naman siya pwedeng gamitan ng tracer BBs. So, as is, hindi mo siya pwedeng lagyan ng suppressor, silencer, unless kung magpapasadya ka. Okay? So, ayan yung design. This is the Gen 3. Yan. So, pakinggan nyo po yung pag kinasa ko, sir, pakinggan nyo po. Napakalutong. Yan. Ganda, no? Ibang-iba yung tunog sa airsoft. Yan. Maririnig mo talaga yung metal. Oh. Tapos, ito pala, sir, malalim yung trigger pull nito. Malalim yung trigger pull. Ito naka-safe. So, may safety pala siya sa ilalim. Yan. Pag white, safe yan. Hindi mo siya makakalabit. Pasok natin ito sa red. Yan. Pag red, yan. Ready to fire. So, malalim po yung trigger pull niyan. Yan. Yan. Malalim po. No, isagad nyo po sa dulo. Okay? Yan. Okay? So, ngayon, pag pag kinalabit nyo po, sir, Sir John Agustin, pag kinalabit nyo po, kailangan naka-full squeeze kayo, sir, full squeeze ng trigger. Huwag nyo pong i-half squeeze. Kailangan full squeeze. Kasi repeater mechanism po kasi ito. So, kailangan, pag kinalabit nyo, kailangan full. No, huwag nyo pong i-half. Kasi pag ini-half nyo, kumbaga engage na yung pinaka-mechanism niya, malalaglag yung bibis. So, kailangan full squeeze. Pag pinaputok nyo, kailangan ganito. Yan, full squeeze. Yan, pag ganun, sir. No, wag nyo siyang i-half ganyan. Tapos steady nyo wag. Kasi mahuhulog po yung bibis. Okay? Ganda, oh. Diba? Compare natin dun sa airsoft.
This one is the Glock 17 Gen 5 WE. Yan, WE Airsoft. Pakinggan nyo, sir, yung tunog. Diba? Ibang-iba. Ibang-iba. Tingnan nyo yung sa airgun. Ano. Bakal na bakal. Okay? And then, yan. Pansin nyo yung barrel niya, hindi na rin siya maalog. Yan. Para siyang nakafix na siya. Ayan o. Hindi na maalog yung bakal niya, yung barrel. Unlike sa airsoft na ayan, maalog. Sa airsoft, sa WE, ayan, maalog yung barrel. Sa airgun, Umarex, ayan, di mo ano, walang alog. Walang alog. Maganda. Okay, so this is the unit of Sir John Agustin ng Southern Leyte. Okay? So ngayon, lagyan natin siya ng oil. Before kayo maglagay ng CO2, sir, lagyan nyo muna ng oil. Itong puncture bulb. Itong part na to, sir, lagyan nyo ng oil. Konti lang. Okay, lagyan po siya ng oil bago nyo po ilagay yung CO2. So, every time maglalagay kayo ng CO2, lagyan nyo po ng oil. Okay, then pasok natin yung CO2, then slide mo lang yung mag base. Patanggal nga nung ano. Then kailangan, sir, pigilan nyo po tong CO2, no, para hindi umikot. Pigilan nyo po. Yan. Tapos, ito yung Allen range. Yan, higpitan natin. And then, kailangan mabilis po kayong pumihit. Yan. Okay, then, saktong higpit lang po. Huwag nyo pong higpitan ng todo, sir. Saktong higpit lang. Okay? Then, balik natin yung mag base. Ayan. Then, load tayo ng bibis. Pasuyo nga po ng magnet. Okay, this is the 4.5 mm steel BBs. Okay, iba po yung bala ng airsoft, sir, ha? Hindi po pwede yun dito. Bali yung sa airsoft, 6 mm naman yun. Ito po yung sa airsoft, yung white. Yan yung sa airsoft, mas malaki yung sa airsoft, pero plastic. Yung sa airgun, steel BBs, ayan. Dumidikit po siya sa magnet. Okay? So, iba po yung bala ng airsoft, sir. Okay, load natin ng BBs. Baba mo lang yung spring. Okay, loadan ko lang siya ng 8. Okay? 8 shots. This is 18 rounder capacity po. Okay? 18 rounder. So, ngayon, i-check natin kung ilang EPS po. Check natin kung ilang EPS po itong inyong Glock 17 Umarex. Okay, proceed tayo sa chronograph testing. Bali, ang weight po ng ating BBs ay 0.33 grams. Yun po yung mass weight ng ating BBs. So, sinet up ko lang sa chrono natin. Ayan. That's 4.5 mm and then 0.33 grams. Okay, so ngayon test natin. Titingnan natin kung ilang EPS. Okay? Testing. Firing. 605.1. Ayan, sir. 605.1. Or that's 5.61 joules. Lakas. Grabe. Okay. So, ngayon proceed tayo sa shooting test naman. Lakas. Nafe-feel ko talaga yung yung recoil, yung palo, yung kick.
Talagang malakas. Okay, again, this is the unit of Sir John Agustin of Southern Leyte. Okay, so proceed tayo sa shooting test. Okay, shout out again kay Sir John Agustin Arnaiz of Southern Leyte. This is your Umarex Glock 17 Gen 3, fully licensed by Glock. This is the Umarex brand, airgun pistol, 4.5mm steel BBs. Ayan, okay, CO2 powered. Okay, so shooting test tayo. Yan po yung ating target. As you can see, yan, titingnan natin kung ano yung magiging result. Okay? So, bali na ikasa ko na to kanina, so hindi ko na siya ikakasa. Kasi may ano na yan, loaded na chamber niyan. Okay? So, firing. Oh, grabe. Titingnan natin yung damage. Sa unang putok, titingnan natin yung damage para makita mo, sir, ha. Yun. Wasak ang bote. Okay. Let's do some other test. Some other shooting test. Okay, make sure lang na meron kayong iPro kasi bumabounce back po yung BBs, especially kung tumama sa solid, bumabalik po yun. So, talagang delikado. So, kailangan meron kayong iPro. Eye protection is important. Importante po yung mata natin. Okay? Testing. Yun nga, sir, yung kanina, no, yung in-explain ko sa inyo na full squeeze, no? Kailangan, pag kinalabit nyo, todo sagad. Okay? Firing. Grabe, lakas, oh. Nafe-feel ko talaga yung recoil. Tingnan na naman natin yung plate. Oh. Grabe, nagsatalsikan yung... Oh, grabe, oh. Pansin mo yung plate. Sa airsoft, hindi nagagawang ganun yan. Talagang layo ng talsik ng plate. Wala nang bala pala. So, sorry. Nag-open chamber na pala siya. So, mag-open chamber po siya pag wala na siyang bala. Ayan, katulad niyan. Open chamber po ang tawag dyan. Then, release nyo lang yung mag. Ayan. Pero may laman pong CO2 to, no? May laman pa po yan. Pag nirelease nyo po yung CO2 niyan, wala na po. Masasayang po yun. So, bago nyo i-release, kailangan, ubos po yung CO2. So, pag nilagay nyo po yan dyan at tinanggal nyo, hindi pa nauubos, masasayang po yung CO2 kasi mabubutas na po yung part na to eh. Ito, yung sa puncture. Napa-puncture kasi yan. Ngayon, pag hindi nyo po gagamitin ng matagal, tanggalin nyo po yung CO2. Huwag nyo pong istakan ng CO2. Tapos, babaran nyo lang ng oil. Yung part na to at yung dito. Yan, babaran nyo siya ng silicone oil. Okay? So, nag-open chamber. So, huwag nyo pong gagamitin to, sir, para hindi mapudpud yung part na to. Huwag nyo po itong gagamitin. Ang gagawin nyo, hatakin nyo lang yung slide kasi may spring naman yan. Bababa yan kusa eh. Yan. Yan. Hatakin nyo lang yung slide, then release. Kasi pag ito ang ginamit nyo, yan, pag ganyan, pwedeng mapudpud kasi yan eh, pag ganyan, oh, diba? Yan, yan, pwedeng mapudpud. Pero sa airgun, sa airsoft kasi, diba, lagi kong ini-explain kasi yon na pag binabato, pwedeng mapudpud. Pero dito kasi sa Umarex, magandang pagkabakal kasi siya, metal. Na mas maganda siyang pwede naman siyang gamitin pero mas prepared po talaga yung hatak. Yan, para bumaba yung spring yan. Okay? So, Sir John Agustin of Southern Leyte, okay na po ang inyong unit. This is the Umarex Glock 17 Gen 3, fully licensed by Glock. If you have more question, message lang sa aming page, Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir. At kung gusto sa mga gustong mag-avail ng unit, check nyo lang po yung contact information sa comment section. Okay? So, tingnan natin yung damage. Ayan. Dinurog niya talaga yung bote. Ilang putok lang yun. Then, tingnan nyo naman yung, yan yung mga damage ng airgun. Mostly airgun ang gumagawa niyan. Ayan. Puro butas na yung pader. Okay, so yun lamang po.
Thank you for choosing 15 Generation Navi Shop. Have a nice day.